Kumusta na kayo mga kasirama? Ang pag-usapan natin ngayon kung papaano tayo kikita sa pag-aalaga ng sirama. Maraming paraan para tayo kumita sa pag-aalaga ng sirama. Unang paraan ay padamihin natin sila sa pamamagitan ng pag-breed. Pero hindi lang basta tayo ay magbe-breed. Kailangan piliin natin yung mga quality sirama. Paano kung ang sirama natin hindi naman masyado quality? Huwag kayong mag-alala mga kasirama. Kahit hindi masyadong quality ang ating sirama, magkakaroon ka din ng gandang sirama. May lalabas at may lalabas na napakagandang sirama. Kasi ang sirama kasi, kahit anong ganda ng pares ng sirama mo, hindi ka nakakatiyak kung lahat ay maganda. Kapag ka ang pair naman ng sirama natin o pares ng sirama natin ay hindi kagandahan, normal lang, nasa tama lang yung ganda ng ating sirama, tiyak may lalabas na magandang sirama. Sapagkat ang mga sirama ko dati ay hindi naman kagandahan. Ngayon sa pagbre-breed ko, tiyaga lang. Dahil sa hindi ako tumitigil sa pagbre-breed hanggang sa nagkaroon ako ng magandang lahi ng sirama. Na yun ang aking pinagpapatuloy. Pinagparis ko sila. Parehas na silang maganda. Ikalawang paraan mga kasirama ay padamihin natin ang ating pagbe-breed. Ang tawag noon ay mass production. Paano? Anong gagawin natin sa mass production ng ating sirama? Pagkapisa ng ating sisiw ay ibubukod na kaagad natin. Kagaya niyan. Binukod ko na kaagad sila. Pinakananay ng aking sisiw na yan ay ito. Yan ang nanay. Pagka lumaki na ng kaunti yan at itong nasa baba ay lilimliman na niya yan. Pag napisa yung mga itlog na yan, tamang-tama, malalaki na ito. Ayan, malalaki na yan. So, yung bagong pisa ay ililipat ko na dito sa brooder house. Yung bagong pisa, ililipat ko na dito sa brooder house. Dadalhin ko naman yan dito. Yan. Dadalhin ko na naman yan dito. Yan. At ito naman ay dadalhin ko naman dito sa taas. Yan, dadalhin ko naman dito. At itong mga to ay i-individual cage ko na sila. Kagaya nito. Yan. Individual cage na. Ready for out na yan. Yan ay pang out na yan. Ayan. Marami nang na-out. Kaya marami nang na-out. Marami na akong bakanting cage. Ang mga kasabayan nito ay na-out na. Ayan. Na. Kaya may mga bakanti na akong cage para kung meron na akong ilalagay para sa individual ay ayan, bakanting cage na yan. Yun, bakanting cage. Mga kasirama, kung sakali ang inyong sirama ay hindi masyadong pullback, ay huwag kayong mag-alala. Sigurado ako maglalabas yan ng pullback. Kasi ang sirama ko dati ay
Hindi naman pullback na pullback, pero naglabas siya ng pullback na pullback. Tandaan natin mga kasirama, na hindi lahat ng inilalabas ng siramang napakagandang sirama ay maganda ang kanilang mga anak. Hindi lahat ng sisiw nila ay maganda. Pipili tayo. Kaya magkakaroon tayo ng presyuhan. Merong tama lang at merong mataas na presyo, kagaya nung sirama natin na lumabas ay napakaganda, pullback na pullback. Kaya, at padamihin natin. At kung hindi pa talaga kayo breeder, pwede na kayong mag-breed. Mag-umpisa kayo sa 2 pares, 3 pares, dadami din yan at magkakaroon kayo ng magagandang klaseng sirama. At ito pa mga kasirama, tandaan natin, kapag binabarat kayo ng buyer, ay wag na wag nyong ibigay ang inyong sirama na alam nyo naman na magandang klase yung inyong sirama, para hindi bumaba ang market value ng ating mga sirama. Alam naman natin kung ano yung maganda, alam naman natin yung siramang tama lang. Dito pa lang sa mga pullets ay unti-unti nang lumulutang yung magaganda. Pero hindi pa talaga makikita nyo yung ganda ng tindig nila, yung kisig nila pag nag-matured na. Kagaya nito, noong sisiw pa lang ito ay walang kabuhay-buhay. Walang kabuhay-buhay ang ano niyan, forma. Pero nung nag-matured na siya, nakita na. Kaya ang advice ko lang mga kasirama, huwag kayong magbenta ng mga sisiw. Mag-antay kayo na magiging matured ang inyong mga sirama para lumabas yung kisig, yung tindig, yung pullback na pullback ang kanilang mga pagtayo. Diba? So guys, kung nagustuhan ninyo ang aking video, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat, i-subscribe ang aking channel.